Nung time na nakawala na ako sa amin, pang-babae na talaga lahat yung aking ginagawa. At bumibili ako ng bra, tapos silicone para magkaroon ako ng boobs. Kung ano-ano ng mga pills na iniinom ko para magmukhang babae na talaga yung kutis ko, yung aking paggalaw. Si Jessie ay lumaki sa kalupitan at pananakit ng kanyang ama at mga kapatid. Kinamulatan niya rin ang pananakit nito sa kanyang ina. Ang sa tingin ko sa lalaki is tarantado. Sa tingin ko sa kanila, hindi sila marunong maawa. Parang wala silang pakialam. Na parang nagalit ako sa lalaki, ayaw ko nga maging lalaki. Pagkukulang sa atensyon at kalinga ng magulang ang nagbigay kalituhan sa kasarian ng batang si Jessie. Hindi ako nabigyan ng buong atensyon at maayos na mapananaw bilang bata noon. Malaking epekto rin kay Jessie ang pagkakasaksi niya sa isang pagtatalik noong siya'y bata pa. Dahil dito, mabilis akong namulat doon, kaya hindi ko, parang gusto ko lang danasin. Yung ganon sa kahit kanino. So, pinagpatuloy ko yung buhay kong ganon. At since meron na akong experience ng sex, so may nangyari na. Lumipas ang mga taon. Nagpursige si Jessie na magkaroon ng magandang kinabukasan at ipinagpatuloy ang buhay na tila isang tunay na babae. Ngunit isang pangyayari ang dumurog kay Jessie. Kasalukuyan akong marketing director noon. Tapos nandun ako sa opisina kasi ipopromote ako as vice president. Pinakialaman na nung may-ari yung chairman ng corporations yung 2-1 file ko. Nabigla sila dahil bakit yung nakikita natin is naka-skirt, babaeng personality. Pero bakit dito sa 201 file, lalaki pala to? At nung nalaman na confirm niya talaga na lalaki ako at bakla, tinanggal niya ako agad. Hindi alam ni Jessie na ang kanyang pagkabigo ay hahantong sa pagkakilala niya sa Panginoon at pagbabago ng kanyang buhay. At nung si Miss Natuel, sabi niya, gusto mo tulungan kita? Nung nakumbinsi niya ako, inibitahan niya ako sa isang simbahan sa Parañaque. This is first time kong ma-encounter yung born-again Christian. First time kong marinig. Evangelist na yung kausap ko. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi na ako nakipag-argue. Nakinig lang ako sa kanya sa mga sinasabi niya. O sa encouragement niya na pag sumunod ka sa Diyos, ito ang naibibigay ng Diyos sa'yo. Mahal na mahal ka ng Panginoon, sabi ng evangelist. Pumayag, tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa nadamang pagmamahal ng Panginoon, nagdesisyon si Jessie na yakapin ng buo ang kasarian bilang isang tunay na lalaki. Biyaya rin ang pagbalik niya sa trabaho bilang isang regional manager ranking to vice president. Kasabay nito ay sumibol din ang kanyang pag-ibig sa best friend na si Ivy. Parang may bago sa'yo. Bakit no? Hindi talaga ako naniniwala. Ay, oo nga. Totoo nga. Naniwala ka naman sa akin. Hindi na ako nagbibiro. Mahal na nga kita talaga. Mahal na mahal. At ilang buwan ang lumipas ay nagpakasal sila. Tunay ngang kapag tayo ay umaayon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay, di lamang pagbabago, kundi tunay na pag-ibig at walang hanggang pagpapala ang naghihintay sa atin.